The Water Magician. Like at subscribe, baka naman. Namulat na nga lang ang ating bida na nagngangalang Rio, sa isang lugar na puro ulap. Dito na nga nagpakilala sa kanya ang isang angel na nagngangalang Michael, at sinabing patay na raw ang ating bida. Pero hindi pa nga raw dito natatapos ang kwento niya dahil i-reincarnate siya sa ibang mundo. At ang maganda pa nga raw dito, ay wala siyang special na mission o quest, at pwede raw siyang mabuhay ng kung anong gusto niya. Kaya nang sabihin ni Rio na gusto lang niya ng simple at chill na buhay, ay agad naman itong sinang-ayunan ni Michael. Bago ang lahat, ay ipinaliwanag muna ni Michael ang basics ng kanyang bagong mundo na kung tawagin ay Pai. Mundong nababalot ng kapangyarihan at halos 20% ng tao marunong gumamit ng elemental magic. Sa kaso nga raw ni Rio, ay water element daw ang pinaka-compatible dito. Dahil gusto niya ng tahimik na buhay, ay inayos na itong lahat ni Michael. May libreng house ang lot na nga itong si Rio, with matching protective barrier pa para hindi raw siya mapasok ng monsters. Meron din siyang starter pack, at mga pagkain na aabot ng 2 buwan, pati isang libro tungkol sa mga halimaw na posibleng matagpuan sa paligid. Excited si Rio na itry ang magic kaya agad siyang lumabas. Tinawag niya ang spell na water ball, at laking gulat niya nang lumitaw agad ang bola ng tubig sa kamay niya. Mas lalo siyang namangha ng matuklasan niyang kaya pala niya itong gawin gamit lang ang isip, at kahit walang incantation. Sinubukan niya namang mag-ipon ng tubig sa bathtub, pero may kaartihan ito at gusto niya yung medyo mainit. Kaya sinubukan na nga niyang gumawa ng apoy pero nam-altos na lahat pati singit niya ay wala man lang siyang nagawang apoy ni usok man lang, pagtingin niya sa araw, ay nagbigay na nga ito sa kanya ng idea. Gumawa siya ng yelo gamit ang magic, at dahan-dahan niyang pinorma ito para maging magnifying glass. Ito na nga ang ginamit niya para paapuyin ang kahoy, hanggang sa ayon, sa wakas nababad na niya itlog niya. Dahil sa natutunan niya, alam niyang posible na ring mag-init ng tubig gamit lang ang magic. Kaya nagplano siyang mag-practice pa. Kinabukasan habang kumakain, naalala ni Rio na mauubos din ang food supply niya pagdating ng panahon, kaya naman bago yun ay dapat matuto na siyang mag-hunt. Aminado siyang kulang na kulang ang kutsilyo bilang sandata, kaya naisip niyang e-train ang offensive magic niya. Sinubukan niyang batuhin ng water ball ang isang puno. Tumama naman ito, pero masyadong kulang sa lakas para gamitin sa laban kaya nag-experiment siya. Nag-concentrate siya ng tubig sa isang lugar para lumakas ang pressure pero nagmistulang naglululang siya. Dito na nga niya naalala bigla ang payo ni Michael bago siya i-reincarnate. Na ang magic daw ay nakadepende sa imagination. Dahil dito ay ilang araw siyang nag-practice at unti-unti na niyang na-improve ang water jet niya. Di pa ito sapat para makapuksa ng monsters, pero at least may progress na raw siya, pati na rin sa pagpapainit ng tubig bagamat minsan ay medyo nasusobrahan sa init. Kinabukasan, ice magic naman ang binanata ng ating bida. Mabagal at mahirap sa una, pero nagawa rin niya bagamat inabot ng ilang araw. Medyo palyado pa rin ang kanyang control at hindi niya pa kayang e-project ang yelo gaya ng tubig, pero at least nakikita niya raw na may potential ito. Medyo palpak pa rin ang training ni Rio sa magic combat at wala pa ring spell na effective sa laban. Pero sa kabila nito ay hindi siya sumuko, ilang oras siyang nag-practice hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa sobrang pagod at pagkaubos ng mana. Kinabukasan, pagka-recover ng mana niya, ay bumalik agad siya sa pagtitraining. Araw-araw na nga niya itong ginawa, hanggang sa ilang linggo ang lumipas, at sa wakas, kaya na niyang gumawa ng yelo agad-agad, na siyang offensive magic niya panglaban sa mga halimaw. Sakto na nga at paubos na rin ang stock niyang pagkain, kaya nagdesisyon na siyang mag-hunting sa kagubatan. Kalaunan ay napadpad na nga siya sa isang ilog, hanggang sa matuwa na nga siya nang makakita ng quartz, at sa wakas may magagamit na raw siya na pansimula ng apoy kahit gabi na. Naisip din niyang maghanap na rin ng mga halamang gamot bilang panghanda kung sakaling kailanganin niya. Walang ano-ano'y natigilan na nga siya nang may maramdaman sa paligid. Paglingon niya ay nakita niya ang isang lesser boar lubos niyang kinagulat. Agad na nga siyang nilusob nito habang ang ating bida heto kumunat ang itlog at hindi makagalaw sa takot, buti na lamang at nakaiwas sa huli. Abat muli na nga siyang nilusob nito, ngunit sa pagkakataong ito ay buong tapang na niyang hinarap, at nagcast ng spell na ginawang magulas ang lupa, ayon nadulas na nga ang halimaw hanggang sa banatan niya ng ice spikes, na siya na ngang tumapos sa kalaban niyang lesser boar.
Pakauwi ay agad na nga niyang sinilip ang Monster Guidebook. Doon niya nalaman na yung boar kanina ay ang pinakamahinang halimaw sa buong gubat at iba pang basic na halimaw na nilalaman ng libro, bukod sa huling 2 pahina na naglalaman ng mga malalakas na halimaw. Una na nga ang mga dragons, mga halimaw na kayang sumira ng isang buong lungsod. Tanging advice nga lang ng libro na tumakbo na lamang daw kapag nakasalubong mo ito. Na malamang di mo rin daw magagawa kaya huwag na lang daw umasa sa wala. Pangalawa ay tungkol naman daw sa demons. Walang gaanong info, pero sinabi ng libro na kapag nakasalubong ka ng isa, sigurado na raw ang iyong kamatayan. Kinabukasan, balik hunting na nga ang ating bida. Pero sa hindi inaasahan, bigla siyang inatake mula sa itaas ng isang giant assassin hawk. Gumamit ito ng wind magic para atakihin siya. Kaya naman napilitan si Ryu na tumakbo habang gumagawa ng ice shields para harangin ang mga wind slash. Alam niyang delikado ang mga hawk, kaya kung pwede lang, ay ayaw niyang makipaglaban. Kaso wala na siyang choice dahil hindi rin naman niya matatakbuhan ang hawk, kaya napilitan siyang lumaban. Sinubukan niyang tirahin ito ng water jets, ngunit mabilis ang hawk at basic iniwasan lamang ang kanyang atake. Walang ano-ano'y mabilis na nga siyang nilusob nito, buti na lamang at agad nakapag-cast ng ice shield si Ryu. Dito na nga niya aksidenteng nasugatan ang mata nito hanggang sa titigan na nga siya ng masama, at tila ba nagtanim ng galit sa ating bida. Umalis na nga ito kalaunan, habang napabuntong hininga na lamang si Ryu, dahil hindi niya akalaing ganito pala kadelikado ang inasahan niyang tahimik lamang na buhay. Sa kasamaang palad ay naligaw na nga siya sa gubat dahil sa kalabang assassin hawk kanina, hanggang sa mapadpad na nga ang ating bida sa isang nagliliwanag na lawa. Sa gitna nito ay may isang dulahan na nakatayo at tila napansin siya. Sa pagdaan ng panahon ay tuloy pa rin sa pag-training si Ryu. Marami na rin siyang nahuli at na-preserve na mga pagkain. Mas lumakas na rin ang water magic niya, pati na rin ang mga teknik na kaya niyang gawin mula sa ice magic. Kaya na rin niyang pumutol ng bato gamit lamang ang water jet niya. Solid na rin ang combat skills niya ngunit hindi lang ito ang pinagkaabalahan niya sa mga nakaraang araw. Simula nga nang mapansin siya ng dulahan, ay gabi-gabi na siyang bumabalik sa gubat para makipaglaban dito. Wala ito sa Monster Guidebook, kaya malamang, sobrang advanced ng dulahan para sa beginner's guide o baka naman hindi lang talaga ito classified na monster. Pero kahit ganoon, determinado si Ryu na labanan ito. Kahit alam niyang mas malakas ang dulahan, ay effort pa rin siya sa pagsugod habang gamit lamang ang ice stick niya. Sa kabila ng lahat ng ito, ay bini-basic nga lang siya ng halimaw at laging natatalo. Nonchalant nga lang ang dulahan sa lahat ng laban nila, at pakiramdam niya, ay tinitraining lamang siya nito na mas lumakas. Kalaunan ay nagcast na nga ito ng ice magic sa espadang gamit nito na lubos kinagulat ni Ryu at tila ba tinuruan siya kung papaano gamitin ang espada, hanggang sa ibinigay na nga ito sa kanya, sabay umalis at tumawid na sa lawa. Makalipas ang ilang araw, habang nangangaso si Ryu, ay bigla siyang inatake ng pamilyar na assassin hawk, pero nagulat siya dahil iba na ang itsura nito at kulay itim na. Mukhang nag-evolve ito para lamang makabawi sa kanya. Mabilis na sumugod ang hawk, sabay nagpakawala ng sunod-sunod na wind slashes. Gumawa agad si Ryu ng patong-patong na ice walls para depensahan ang sarili, pero sa sobrang lakas ng evolved hawk, ay nabasag lamang lahat ng ito. Kinabahala na nga ito ni Ryu, dahil kahit ilang beses niyang gawin ay basic lamang nawawasak ng kalaban, maging ang ice spikes niya ay basic nga lang din itong naiiwasan. Walang ano-ano'y bigla na nga lang din itong may pakidlat na lubos kinagulat ni Ryu sabay tumilapon dahil sa lakas ng atake. Sinamantala na nga ito ng kalaban at agad siyang sinugod, na siyang agad din namang nasangga ni Ryu gamit ang kanyang ice sword. Dito na nga nagsabayan ang dalawa, pero dahil sa training niya mula sa dulahan, ay mabilis niyang nahanap ang kahinaan ng hawk, at rekta na ngang nataman sa leeg na siyang nagpabagsak dito. Agad na ngang lumapit si Ryu sa nakalabang hawk, at bilang respeto sa naging laban nila ay agad na nga niyang tinapos ang buhay nito nang di na mahirapan pa. Habang papauwi si Ryu ay nagulat na nga lang siya sa dragon na bumungad sa kanya, at kinausap pa nga siya gamit ang telepathy, naghahanap ng isang Black Hawk at kung dumaan nga raw dito. Nabahala naman si Ryu dahil baka ang sinasabi nito ay ang Black Hawk na napatay niya, kaya agad nag-sorry at ipinaliwanag ang nangyari. Kinagulat na nga ito ng dragon at di inakalang may taong kayang pumatay ng hawk pero hindi naman ito nagalit.
Sa halip, napansin nito ang espadang dala ni Rio at natuwa. Alam kasi ng dragon na espada yun ng Fairy King, at kung hawak nga raw ito ng ating bida, ay malamang may nagawa itong malaking bagay. Nagustuhan na nga ng dragon si Rio, at nagkapalagayan sila ng loob. Sinamantala na nga ni Rio ang pagkakataon para magtanong tungkol sa mundong ito dahil kulang pa rin siya sa mga impormasyon. Inabot na nga sila ng dilim sa pagchichikahan, hanggang sa nagpaalam na nga ang dragon at kailangan na raw niyang umuwi. Kaya naman nagpasalamat at nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Samantala, somewhere sa kung saan, si Michael naman ay napasilip sa stats ni Rio, hanggang sa matigilan ang mapansin na may nakatagong trait pala si Rio, kung saan tinawag nitong Eternal Youth. Sobrang rare nga raw nito at huling beses niyang nakita noong nag-reincarnate siya ng isang babae, mga 10,000 years ago na. Like and subscribe ka na rin muna Lods, ay grabe ka naman, nahihisalamat.